Sa nakaraang episode ng Mashley, si Mash ay isang lalaking may pambihirang lakas na nabubuhay sa isang lipunan, kung saan ang mahika ang siyang basihan ng sosyal na estado ng pamumuhay. Sa kasawiang palad, hindi magamit ni Mash ang mahika kaya't ito ay itinuturing na isang salot at walang kwentang tao. Sa kabila ng payo ng kanyang lolo na si Regro na iwasan ang syudad, pumunta pa rin si Mash sa syudad at nagkaroon pa siya ng engkwentro sa mga pulis, pero mabilis na niligtas si Mash ng kanyang lolo kaso mabilis din silang napuntahan ng mga pulis at sila ay pinipilit na sumuko. Nagharap sila Mash at Brad at nagawang manalo ni Mash, nag-alok si Brad ng kasunduan na hindi niya ibubunyag sa syudad ang kanilang sekreto, pero kailangan muna ni Mash na maging isang divine visionary at ang yaman na makukuha nila ay dapat may hati si Brad dito. Sa pagpapatuloy ng ating recap, nalaman natin na sa Magic Academy, ang mga dormitoryo ay pinangangasiwaan ng mga prefects na may kakayahang maging isang divine visionary, isa sa kanila si Margaret at nalaman natin na ilang taon na ang nakalilipas, nangunguna siya sa isang torneo para sa middle school division kahit na mas bata siya kumpara sa ibang mga kalahok. Nasabik siyang lumaban-laban kay Rain na alam niyang isa itong divine visionary, kaya iniisip ni Margaret na magiging kawili-wili ang kanilang laban at nilabas niya ang isang piano at tinugtog ang kanyang paboritong musika. Ngunit tinitigan lang siya ni Rain na nakikita siya bilang isang kakaiba. Inihayag ni Margaret na kahit siya ay isang malakas na mage, hindi niya hangad na maging isang divine visionary dahil sa tingin niya ito ay isang titulo lamang at ang gusto niya talaga ay maging mas malakas. Naghahanda siya para sa labanan, iniisip na matatalo niya si Rain dahil ang mahalaga lang dito ay ang kanyang posisyon at inilunsad niya ang isang barrage ng mga espada, at ginamit ni Margaret ang kanyang musika para lumaban. Subalit lumipat ang eksena kay Mash at sa kanyang mga kaibigan habang naglalaro sila ng board game, sa pagkakataon ni Dot ay napunta siya sa isang tile na nagsasabing naloko siya ng isang magandang babae, na nagresulta sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Si Lemon naman ay nag-roll ng dice at napunta sa kulungan dahil sa kanyang pagiging stalker sa kanyang love interest, kaya napilitan siyang mag-skip ng daan-daan niyang pagkakataon. Iniisip ni Lance na mapanganib ang laro dahil maaari nitong mahuhulaan ang kanilang kinabukasan, at napunta siya sa isang tile na nagsasabing may boyfriend na ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya kailangan niyang bumalik sa umpisa, na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kanya. Si Finn naman ay nagbalik ng nawawalang item sa pulisya, na nagbigay sa kanya ng pera subalit si Mash ay nahatulan ng kamatayan dahil nalaman ng publiko na hindi siya marunong gumamit ng mahika. Lahat ay natalo sa laro at hindi sila masaya sa resulta ngunit iniisip ni Finn ang tungkol kay Burndead, iniisip na masaya ito dahil nag-e-enjoy si Mash kasama ang kanyang mga kaibigan. Bumalik tayo kay Margaret habang nagpapatuloy ang kanyang laban kay Rain, nagawa ni Margaret na ipagtanggol ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang howling sound spell na nagpaparalisa kay Rain at pinalilibutan siya ng mga simbolong pangmusika. Ipinaliwanag ni Margaret na sumasabog ang mga ito kung gagamit si Rain ng spell, sinasabing hinahanap niya ang excitement dahil ito ang nagpapahalaga sa buhay at iniisip niya na boring ang buhay ni Rain dahil lagi itong nakialam sa ibang tao at nawalan na si Margaret ng interes sa kanya, sinabihan siya na umalis sa landas niya para makita niya si Mash. Ngunit naalala ni Rain na gusto ni Mash na maging isang divine visionary kahit wala itong mahika, para baguhin ang pananaw ng mundo at hinahangaan niya ang determinasyon ni Mash habang nagsisimula siyang magpakita ng kanyang tunay na lakas. Makikita natin si Sean na nakikipag-usap kay Wahlberg, iniisip na mahihirapan si Rain laban kay Margaret, ngunit hindi nababahala si Wahlberg at sinasabing lagi siyang nag-aalaga sa iba. Tinanong niya si Sean kung ano ang alam niya tungkol sa mga magical marks, kaya nabanggit ni Sean na ang mga mages na may mas maraming marks ay mas malakas ang mahika na kapangyarihan. Kinumpirma ito ni Wahlberg at sinasabing ang mga two-liners ay may malaking potensyal, ngunit mayroong sobrang bihirang mga kaso kung saan mayroong 3 linya ang isang mage at ipinaliwanag niya na kinikilala ng magic mismo ang talento ng mga two-liners, ngunit wala itong sinabi kumpara sa triple-liners na sinasabing napili ng mga Diyos. Dagdag pa niya, ang pinakabatang mage na nakakuha ng 3 linya ay si Rain, at nakita natin si Margaret na umiiyak sa tuwa habang ipinapakita ni Rain ang kanyang 3 linya, sinasabing gusto niyang tulungan si Mash na makamit ang kanyang layunin. Nagpatuloy si Mash at ang kanyang mga kaibigan sa paglalaro ng laro, ngunit natapakan niya ang parehong tile at namatay siya at lumabas siya ng bahay,
sinasabing tamasahin niya muna ang sariwang hangin at iniisip ng kanyang mga kaibigan na nalulungkot siya dahil laban sa kanya ang buong mundo. Ngunit nakita natin si Mash na mabilis na tumatakbo sa kagubatan, at nalaman natin na gusto lang niyang kainin ng lihim ang kanyang malaking cream puff at napansin niya ang kaguluhan at nakita niya si Rain na lumalaban kay Margaret na humanga na nakamit ni Rain ang kanyang ikatlong linya, ngunit iniisip ni Margaret na siya na ang nanalo dahil sasabog na ang kanyang mga simbolong pangmusika sa sandaling mag-cast ng spell si Rain. Alam ni Rain na inutusan siya ni Innocent Zero na patayin si Mash dahil hindi ito kailanman nasasangkot sa mga usapin ng eskwelahan, ngunit bigla itong nagpakita ng interes kay Mash. Sinabi ni Rain sa kanya na hindi marunong gumamit ng mahika si Mash kaya gusto siyang patayin ng mundo, sinasabing ang isang ordinaryong tao ay magtatanong sa kanyang pag-iral at sisihin ang lipunan, ngunit ipinaliwanag ni Rain na iba si Mash dahil handa siyang lumaban-laban sa kanyang kapalaran. Ngunit sinabi ni Margaret na wala siyang pakialam, at ang kanyang mga tauhan ay napansin na kumpiyansa siya, iniisip na hindi siya mayabang dahil alam nila kung gaano siya kalakas. Nalaman natin na noong nakaraang taon, ipinamahagi niya ang lahat ng kanyang mga gintong barya sa dorm dahil hindi siya interesado sa pagiging isang divine visionary, ngunit nakapagtala siya ng record sa pamamagitan ng pagkuha ng 10 gintong barya mula sa ibang mga estudyante. Iniisip ng mga tauhan ni Margaret na wala nang magagawa si Rain dahil sisirain siya ng mga notes sa paligid niya kung gagalaw siya, at ini-imagine ni Margaret ang sarili niya sa gitna ng isang pagtatanghal, iniisip na oras na para sa finale. Hinugot ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga instrumento at tinulungan siya na magpalabas ng isang malakas na spell na malapit ng tamaan si Rain, iniisip ni Margaret na tapos na ang laban. Subalit lumipat tayo kay Sean na nagtataka kung bakit espesyal ang mga triple liner, kaya ipinaliwanag ni Wahlberg na mayroon silang malawak na mahika na kapangyarihan at kayang gisingin ang tunay na anyo ng isang wand, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng isang Diyos. Bumalik tayo kay Rain na nagbitaw ng isang malakas na shockwave, na nagpapalakas sa kanya laban sa mahika ni Margaret at tinawag niya si Aris at ginawang trident ang kanyang wand. Pinalilibutan siya ng isang madilim na ulap habang inilalabas niya ang kanyang pinakamalakas na spell, at sinubukan ni Margaret na harangan ito gamit ang isang barrier, ngunit sinira nito ang lahat ng humaharang. Nagpasalamat si Mash kay Rain sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Rain na nakikipaglaban lang siya sa mga kuneho sa kagubatan, at pinaalalahanan niya si Mash na malapit na ang selection exam. Sinabi niya kay Mash na mahihirapan ito, sinasabing ayaw niyang mabibigo si Mash dahil gusto niyang makita itong makamit ang kanyang layunin, samantala ay nakita natin na nakaligtas si Margaret ngunit siya ay sugatan at ang kanyang mga tauhan ay walang malay. Napansin niya na napakalakas ng mahika ni Rain, ngunit iniisip niya na mayroon siyang kapangyarihan na katumbas nito, inihayag na iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan kaya't nagpa siyang gumamit ng barrier sa halip na lumaban. Sa dorm ay nagdesisyon si Mash na ibigay ang 3 gintong barya kay Finn at Barrett para makasali sila sa selection exam, ngunit hindi masaya si Finn dito at iniisip na hindi pa siya handa para dito, at hindi makatulog si Barrett dahil sobrang kinakabahan siya at iniisip ang lahat ng kailangan niyang dalhin para sa exam. Na-realize ni Lance ang tungkol sa kanyang kapatid na babae at sinasabing maghintay ito sa kanya, at nakita natin si Mash kasama si Bernadette na nagpapahayag na narinig niya ang balita. Iniisip na nasa panganib si Mash. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat, at naiisip na nabigo siya bilang isang ama subalit sinabi ni Mash sa kanya na maswerte siyang magkaroon ng isang ama tulad niya, sinasabing masaya siya sa kanyang buhay at nagpasalamat sa kanyang ama sa palaging pag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, naghahanda ang lahat para sa eksaminasyon at natutunan natin na may 3 yugto bago maging isang divine visionary ang isang tao. Ang unang yugto ay ang pagkolekta ng sapat na mga barya at ang ikalawa at ikatlong yugto ay ang 2 bahagi ng eksaminasyon. 5 gintong barya ang kailangan para makasali, ngunit dahil sa intervention ni Innocent Zero, nauna ang eksaminasyon at nabago ang kinakailangan sa 3 gintong barya. Nakikita natin na isa sa mga kandidato si Margaret at tinuturing siya ni Wahlberg bilang isang banta, iniisip na mahihirapan si Mash laban sa kanya at naglakad si Mash patungo sa arena. Ngunit hinarang siya at sinabihan siya na hindi kailanman kikilalanan ng mundo ang kanyang pag-iral. Ngunit iniisip lang ni Mash na kausap siya ng kanyang mga muscles, sinasabihan siya na huwag sumuko at nakaramdam siya ng pag-asa,
kinikilala sila bilang kanyang mga kaibigan at determinado siyang gawin ang kanyang makakaya. Patuloy siya na lumakad at pumasok sa arena, ngunit kinilala siya ng lahat bilang ang batang hindi marunong gumamit ng mahika, kaya't iniisip nila na hindi siya dapat naroon at sinabihan siya na umuwi na lang. Isa sa mga estudyante ang nagsabi sa mga opisyal na dapat idiskwalipika si Mash. Iniisip na maaari niyang sirain ang imahe ng mga Divine Visionaries at naalala ni Finn na mamamatay si Mash kung mabibigo siya sa eksaminasyon, iniisip na nasa ilalim siya ng matinding presyon. Naisip ni Finn na dapat siyang magbigay ng encouragement ngunit napagtanto niyang ayos lang si Mash at gusto lang niya ng cream puff. Ipinahayag ng announcer na mayroong 12 kandidato para sa Divine Visionary, at ipinaliwanag niya na para sa unang bahagi ng eksaminasyon ay kailangan nilang makahanap ng isang nakatago na susi para makatakas. Iniisip ni Finn na madali lang ito, ngunit ibinunyag ng announcer na hahabulin sila ng Minotaur, na nagdulot ng pagkabahala kay Finn nang malaman niyang nakataya ang kanyang buhay. Sinabihan silang kailangan nilang maipasa ang yugtong ito para makarating sa tunay na eksaminasyon. Ang lahat ng pangyayari ay ipinapakita sa madla sa pamamagitan ng mga salamin at binabalaan ang mga kalahok laban sa pandaraya. Nagsimula ang laban at lumitaw ang pinto, ang lahat ng bayani ay lumipat sa isang madilim na mundo upang simulan ang hamon at nanunood ang audience sa pamamagitan ng mga salamin. Isa sa mga kalahok ay kinakausap ang sarili, ipinahahayag ang pagnanais na makuha ang susi at nang biglang lumitaw sa harap niya ang isang halimaw na lingkod ng patay at nang gamitin niya ang kanyang mahika laban dito, nalaman nilang imyon sa mahika ang mga bantay. Binalaan ng organisasyon na ang paghawak sa isa sa mga espada ng lingkod ay magdudulot ng agarang pagkatalo at matinding sakit kapag inalis sa entablado. Umalis ang isang kalahok sa entablado at ipinaalam ng organisasyon sa audience na 11 kandidato na lamang ang natitira. Kasunod nito ay nakita natin si Dot na nagplano na ipagpatuloy ang pag-iwas sa mga bantay at paghahanap ng susi. Nagkomento si Lance tungkol sa kakulangan ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng susi. Tinawag niyang absurd ang pagsusulit pero nagtataka kung may nakatago bang estratehiya dito. Nagtatanong siya kung sila ba ay binabantayan para makita kung paano nila ginagamit ang mahika at nakakatakas sa mga kaaway. Biglang diin ng organisasyon na ang mga Servant of the Dead ay ganap na immune sa mahika at baka hindi sapat ang lakas ng isang individual para talunin sila. Itinuturing na wastong tactics ang pag-atras at sinusukat ang katalinuhan ng mga kandidato sa mahirap na sitwasyon. Nakita natin si Dot na ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa gayong aksyon, nabanggit na malamang may nakatago na agenda sa eskwelahang ito. Isang miyembro ng audience ang nagsalita. Binanggit na may isang kandidato ang natanggal kanina lamang, na nagpapakita ng kahinaan ng mga kandidato ngayong taon kumpara sa nakaraang taon na may kasamang hindi matatawarang kalahok na si Ren. Lumipat ang eksena kay Mash na nagbigay ng malakas na suntok sa isa sa mga lingkod ng patay, ikinamangha ng lahat habang pinapanood ito sa mga salamin at matagumpay na tinalo ni Mash ang isang lingkod sa isang suntok. Pagkatapos ay kinausap niya ang sarili na kailangan niyang mabilis na makita ang susi. Biglang bumangon muli ang lingkod at ipinaliwanag ng mga organizer sa audience na ang mga lingkod ng patay, ay mga spectral na nilalang na mabilis gumaling mula sa anumang pinsala. Nagpasya si Mash na huwag nang pansinin pa sila at hinabol siya ng lingkod. Sa isang di inaasahang pangyayari ay ginamit ni Mash ang kanyang kakayahan na bumilis para makatakas sa lingkod. Lumitaw ang isa pang kalahok sa harap ni Mash. Ipinahayag na ang mga lingkod ng patay ay mahina ang paningin subalit sobrang sensitive sa tunog. Gamit ang mahika ay binalik niya sa normal ang pagkain ni Mash at nagpasalamat si Mash sa kanyang tulong. Iminungkahi ng kaibigan ni Mash na bumuo ng alyansa para magkasamang ipasa ang eksaminasyon. Nagulat si Mash sa plano nito at bumalik ang eksena kay Mash at sa kanyang kaibigan, kung saan nalaman ni Mash ang posibleng lokasyon ng susi sa isang secured na lugar na binabantayan ng mga lingkod. Itinuro ng kanyang kaibigan gamit ang kanyang daliri at ipinahayag na kahit pagsusulit ito, malamang binabantayan sila para sa kanilang kakayahan sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pagtugon. Subalit nararapat sana na dinisenyo ang larangan na ito sa paraan na makakapagbigay sa kanila ng isang lohikal na pahiwatig sa sagot sa mga ganitong sandali. Nakita natin si Mash na lubos na nawawala. Tinanong siya ng ibang kalahok kung ano ang problema, na nagbibiro at nagtatanong kung nawalan ba siya ng malay at nagising si Mash at sinabi na hindi niya naintindihan ang anuman. Mahirap para sa kanya na unawain ito at ipinaliwanag ng kasama niya sa mas simpleng termino,
nagayahin lang nila ang mga lingkod ng patay at pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Finn na nagtatago sa likod ng isang pader, nanginginig sa takot habang gumagalaw at binabantayan ng halimaw ang lugar. Ang focus ay lumipat kay Dot na naiinis, nagtataka kung saan eksaktong naroon ang susi at biglang lumitaw ang halimaw at mabilis na hinabol si Dot na tumakas rin ng mabilis. Pagkatapos nito ay nakita natin si Namash at ang kanyang kaibigan na palihim na lumalapit sa likod ng halimaw, pinayuhan ng kaibigan si Mash na huwag gumawa ng ingay. Nadapa si Mash sa maliliit na bato ngunit himalang nakaiwas sa pagbagsak, na parang si Michael Jackson sa kanyang sikat na sayaw at sa kabutihang palad, nakatakas sila at hindi napansin ng halimaw. Umakyat sila sa isang malaking istrukturang hugis bola, at naisip ng kasama ni Mash na ang susi ay nasa gitna ng lugar kung saan nagbabantay ang lingkod ng patay. Tinanong nila kung kailangan nilang pasabugan ito at nang magpasya si Mash na pasabugan ito, binalaan siya ng kaibigan na maghintay. Gayunpaman ay hindi pinansin ni Mash ang payo at hinawakan niya ang bagay. Nagsignal si Dot ng alarma at mabilis na hinabol sila ng mga halimaw at nakatakas sila at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kinwestiyon ng kaibigan ni Mash ang kanyang katangahan, tinatanong kung bakit niya ginawa iyon. Humingi ng paumanhin si Mash at ipinaliwanag ng kaibigan ang palaisipan, ang pagpapalaki sa bagay ay gumagawa ng ingay na umaakit sa mga lingkod ng patay, katulad ng mga alarma na narinig nila kanina. Dahil ang mahika ay kayang baguhin ang laki ng mga bagay, ang problema ay kung paano ito palakihin at iminungkahi ni Mash na sirain ang lobo at bumalik sila sa lugar kung saan naroon ang lobo at wala doon ang lingkod ng patay. Perpektong oras ito para sirain ang lobo at hinawakan ni Mash ang lobo at nang mapunit ito, muling mabilis na tumakbo ang mga halimaw patungo sa kanila, nakatakas sila muli at pagkatapos ay naisip nila ang isa pang solusyon. Hindi nila inaasahan na ang simpleng paghawak sa lobo ay magti-trigger ng alarma. Nangangahulugan ito na hindi nila maaaring makuha ang susi mula sa lobo, ngunit baka kapag sinira nila ang inflator ay malalaglag ang susi. Aktibo nilang isinakatuparan ang planong ito at sinira ang inflator, ngunit hindi ito naging matagumpay at maaaring nasa loob ng lobo ang susi, ngunit malamang may dark magic itong nakalagay. Kung ganoon nga, kailangan nilang palakihin ang lobo gamit ang mahika para makuha ang susi. Pinag-isipan ng kaibigan ni Mash ang ideya habang pinapanood ni Mash ang paligid. Ginamit ng kanyang kaibigan ang mahika para palakihin ang lobo na ikinamangha ng mga manunood. Nagtataka ang mga tao kung baliw ba ang lalaking iyon, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin para gawing mas mahirap ang pagsabog. Ipinahayag ng announcer na ang simpleng paghawak sa lobo mula sa loob ay gumagawa ng ingay, ginagawang imposible ang pagkuha ng susi at pagkatapos ay nakita natin si Mash na naglalakad ng kakaiba na parang sumasayaw. Namangha ang audience sa kanilang nasasaksihan, mabilis na gumawa si Mash ng galaw na parang helicopter, ikinagulat ng mga mukha ng manunood dahil tila imposible para sa isang ordinaryong tao na gumawa ng gayong pambihirang bagay. Pagkatapos ay nakita natin si Mash na mabilis na umiikot para makalikha ng malakas na agos ng hangin, pinapalaki ang lobo nang hindi ito hinahawakan para hindi mag-trigger ng alarma. Totoo nga na lumaki ang lobo hanggang sa wakas ay sumabog ito, na ikinamangha ng lahat at sa wakas ay nakakuha sila ng susi at sa mga sandaling iyon, muling lumitaw ang halimaw at mabilis na hinabol sila, ngunit nakatakas sila tulad ng dati. Lumipat ang eksena sa isa pang kalahok na gumamit ng parehong ideya, subalit gumamit ito ng mahika para palakihin ang lobo hanggang sa sumabog ito at malaglag ang susi. Sa puntong ito, lahat ay nakakuha na ng susi maliban kay Finn at lumapit si Dot kay Finn na sinusubukan na kausapin siya, natagpuan siyang nagtatago sa likod ng pader, takot na takot sa mga halimaw sa lugar. Pinapakalma siya ni Dot at ipinaalam na nakakuha na siya ng susi. Nag-alok si Dot ng tulong sa kanya dahil sa matinding takot ni Finn at pagkatapos ay inihayag ni Dot na siya ay dumudugo ng malakas. Si Mash kasama ang kanyang kaibigan ay nag-usap tungkol sa matagumpay nilang pagkuha ng susi gamit ang natatanging sayaw ni Mash, subalit hindi na nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod. Iginiit ni Mash na si Senpei ang dapat magdala ng susi dahil ideya niya ito. Kinilala ni Senpei si Mash bilang isang mabait na tao ngunit iginiit niya na si Mash ang dapat magtaglay ng susi dahil nakuha nila ito salamat sa kanyang ideya. Sinabi niya kay Mash na aalis siya sa exit na ito at hinikayat siya na magmadali sa paglabas dahil mahalaga ang oras sa ranking.
sinubukan ni Mash na makipag-usap sa kanya at sinabi ni Senpei na naiparating na sa kanya ni Ren ang lahat ngunit hindi niya alam na sobrang mabait pala si Mash. Naintindihan niya ang paraan ng pagkuha ng susi kaya't aasikasuhin niya ang natitirang susi ng mag-isa. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi ni Senpei na sinusubukan niyang magpanggap na matapang at ang kanyang pride ang nagsasabi sa kanya na dapat siyang gumawa ng isang bagay para sa mga taong katulad niya. Ang mas batang kasamahan ay dapat pangalagaan ang pride ng mas matanda. Nagpasalamat si Mash at mabilis na umalis si Senpei para ipagpatuloy ang kompetisyon. Habang umaalis si Mash, lumapit ang isa pang tao kay Senpei at sinuntok siya sa mata hanggang sa magdugo ito. Nakita natin na ang taong ito ay si Kachu mula sa grupo ng Orca at malinaw na may magaganap na labanan sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa battle arena kung saan sinabi ng babaeng announcer na pumapasok na ang mga nakapasa, bawat isa ay may dala-dalang susi at pumasok ang lahat at nakita natin si Dot na buhat si Finn sa kanyang balikat na walang malay. Binanggit ni Dot na ang pagsabog ng mga lobo at mahika ay isang magandang kombinasyon, sinabi ni Mash na kailangan nilang humingi ng medikal na atensyon dahil malala ang sugat nila. Sumagot si Dot na nakuha niya ang susi para kay Finn at pagkatapos ay kinausap ni Lance si Mash, nagulat na malaman na nagawa niyang pasabugan ang lobo ng hindi gumagamit ng mahika, ipinagmalaki ni Mash ang isang taong tumulong sa kanya at nagplano. Sinubukan niyang ibigay ang susi sa tao na iyon ngunit tumanggi ito at marahil may dahilan, hindi maintindihan ni Lance ang kanyang sinasabi at hiniling ni Mash na huwag na itong pagtuunan ng pansin. Nagsalita ang announcer, sinasabing 9 na tao lamang ang makakausad sa susunod na yugto at biglang lumabas si Senpei sa battle arena na duguan kasama si Kacho sa likuran niya. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Senpei at itinuturing ang pangyayaring ito bilang deklarasyon ng digmaan. Dinurog ni Kacho ang bungo ni Senpei at sinasabing walang lugar para sa mahina dito. Lumapit si Mash at tinanong si Kacho tungkol sa kanyang ginawa. Kung magpapatuloy siya ay pipigilan siya ni Mash at gayunpaman, sinabi ni Kacho na maaari niyang gawin kung ano man ang gusto niya at binanggit ni Dot na si Kacho ay isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral, na patuloy na nag-aaral ngayong taon na kabahagi ng elite. Pagkatapos ay nakita natin si Kacho na naghagis ng tubig sa mukha ni Mash, tinutuya ang mahina at sinabing manahimik at hindi pinansin ni Mash si Kacho at naghanda ng muscle drink. Sinasabing ang mashed beans ay nakakatulong sa mas mabilis na pag-absorb ng protina. Namangha si Dot sa ginawa ni Mash habang gumagawa siya ng protein shake gamit ang tubig na sanay ibubuhos sa kanyang ulo. Pagkatapos ay kinausap ni Mash si Kacho at ipinahayag ang mahinang kokote nito sa pag-unawa sa kanya at tinatanong kung bakit niya tinatawag na mahina ang mga tao kung hindi pa niya nakikilala ang mas malakas sa kanya. Ipinahayag niya na ang bawat lakas ay iba-iba sa bawat tao, na nagpapagalit kay Kacho at doon ay nakialam ang kalihim at galit at hinimok silang itabi muna ang labanan para sa eksaminasyon. Sa susunod na yugto, ipinakilala ng guro ang susunod na eksaminasyon, ipinapakita ang mga holographic na figure sa langit at ang bawat koponan ay magkakaroon ng kulay ayon sa hugis kung saan sila lumabas. Ipinaliwanag niya na ito ay magiging isang labanang pangkoponan na may 3 miyembro sa bawat koponan. Bawat miyembro ay makakatanggap ng kristal at kailangan nilang sirain ang mga kristal ng ibang koponan. Matatanggal ang isang koponan kapag nasira na ang lahat ng kanilang mga kristal subalit gayunpaman ay tila nalilito si Mash at si Dot, na nagagalit at sumigaw sa guro na ang kanyang paliwanag ay sobrang magulo at hindi ito maintindihan ni Mash. Pinasimple ng guro ang paliwanag, sinasabing kailangan nilang sirain ang mga kristal ng ibang mga koponan, ngunit masyado pa ring mahirap ito para kay Dot. Si Finn na bahagi ng isa pang koponan, ay nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin at ibinigay ng guro sa kanila ang mga kristal, binibigyang diin na dapat itong hawakan ng maingat. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod ang kasunod nito na episode.